Good day everyone. Today I will be presenting about HACCP, which stands for Hazard Analysis and Critical Control Points. In this report, we will learn about the history, definition, and importance of HACCP, how it started, how it was developed, and how it continues to help protect consumers and improve food quality around the world. What is HACCP? HACCP stands for Hazard Analysis and Critical Control Points. It is a systematic approach used to identify, evaluate, and control food safety hazards. The main goal is to prevent problems before they occur. Ang hazard analysis and critical control points is isang systematic approach na ginagamit para mag-identify, masuri at makontrol yung mga hazards na maaaring makaapekto sa safety ng ating mga pagkain. Ang main goal nito or yung pangunahing layunin ng HACCP is para ma-prevent or maiwasan yung mga hazards sa pagkain bago pa man ito mangyari. Sa pamamagitan ng system na ito, na titiyak natin or na-ensure natin na yung mga pagkain kinakain natin is ligtas, malinis at may mataas na kalidad. Definition of HACCP. HACCP is a preventive food safety system that focuses on identifying potential hazards in food production processes and setting up control measures to ensure food safety. Ibig sabihin nito, ginagamit ito para maiwasan yung mga hazards or problema sa kaligtasan ng pagkain bago pa man ito mangyari. Ang focus ng HACCP is pag-identify sa mga possible na hazards sa process ng paggawa ng ating mga foods tulad ng contamination, maling temperature, or maruming kagamitan. Pagkatapos naman matukoy yung mga hazards na ito, nagsiset up ang HACCP ng mga control measures or mga hakbang para matiyak na ligtas at dekalidad yung foods bago ito makarating sa mga consumers. Origins of HACCP. HACCP was developed in the 1960s by the Pillsbury Company, NASA, and the U.S. Army. It was created to ensure that food for astronauts was completely safe and free from contaminants. It was developed noong 1960s by Pillsbury Company, NASA at US Army. Ginawa nila ito para masigurado or ma-ensure na ligtas at walang contamination yung mga pagkain ng astronauts habang nasa space sila. Dahil sa mahirap at delikadong kondisyon sa space, kailangan nilang siguraduhin na ang bawat pagkain is malinis, ligtas at may tamang kalidad. Mula doon, naging inspirasyon ang HACCP system na gamitin din sa ibang food industries sa buong mundo para mapanatili yung kaligtasan ng ating mga pagkain. Early development. In 1959, Pillsbury was asked by NASA to produce safe food for space missions. Traditional quality control methods were not enough. HACCP was introduced as a preventive system focusing on hazards control. Introduction to the public. In 1971, HACCP was first introduced to the public at the U.S. National Conference on Food Protection. In 1973, the U.S. Food and Drug Administration or FDA began using HACCP principles in low-acid canned foods. Noong 1980s hanggang 1990s, mas nakilala sa buong mundo yung HACCP bilang isang reliable na system para sa food safety. Nakita ng iba't ibang bansa na effective itong paraan para maiwasan yung mga panganib or hazards sa ating mga foods. Noong 1993, ang Codex Alimentarius Commission
isang international organization na gumagawa ng food safety standards, is official na nag-adopt ng HACCP guidelines. Simula noon, maraming bansa yung nangailangan or nagpatupad ng HACCP sa kanilang mga food industries para matiyak na ligtas at dekalidad yung mga pagkaing ibinebenta sa publiko. HACCP in the Philippines. In the Philippines, HACCP is implemented through the Department of Agriculture and the Bureau of Food and Drugs to ensure food quality and export competitiveness. Dito sa atin sa Philippines, ini-implement ang HACCP by the help of Department of Agriculture at ng Bureau of Food and Drugs or BFAD. Ang layunin nito is para maisigurado ang kalidad at kaligtasan ng mga foods na ginagawa at ine-export ng ibang bansa. Sa pamamagitan ng HACCP, natutulungan ang mga food businesses na sumunod sa international food safety standards, kaya nagiging mas competitive ang mga produkto ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa food safety, kundi pati na rin sa pagtaas ng tiwala ng ibang bansa sa mga produktong gawang Pilipino. The importance of HACCP today. It ensures food safety and consumer protection, reduces the risk of foodborne illnesses, improves production standards and quality control, and builds trust in the food industry. It is important dahil marami itong benefits, lalong-lalo na sa food industries natin at sa mga consumers. Una, tinitiyak nito na ang food safety at consumer protection. Ibig sabihin, may pinoprotektahan tayo laban sa mga contaminated na pagkain. Pangalawa, pinapababa nito yung panganib or yung hazards ng foodborne illnesses or mga sakit na nakukuha natin sa ating pagkain, tulad na lang ng food poisoning. Pangatlo naman, pinapabuti rin ng HACCP ang production standards at quality control, kaya mas maayos at malinis ang proseso ng paggawa ng ating mga pagkain. At panghuli naman, nakakatulong ito sa pagbuo ng tiwala sa food industries dahil alam ng mga tao na ang mga products ay sumusunod sa HACCP at ay ligtas at dekalidad. Challenges in implementation. High cost of implementation, need for continuous training, limited awareness among small food businesses, resistance to change, supply chain challenges, lack of government support or enforcement. Even though na maganda na ang layunin ng HACCP system, syempre may mga challenges pa din ito sa pagpapatupad, lalo na sa developing countries tulad ng Pilipinas. Una, mataas ang cost ng implementation dahil kailangan ng equipment, monitoring tools at proper documentation. Pangalawa naman, may mga pangangailangan ng continuous trainings para sa mga empleyado at managers para mas lalong maintindihan at ma-apply nila ng tama ang mga HACCP principles. Pangatlo, kulang pa rin ang awareness ng ibang small food businesses or owners, kaya madalas hindi nila ito nasusunod or naipatutupad. Mayroon ding resistance to change, lalo na sa mga nakasanayan ng paraan ng paggawa ng pagkain. Kasama rin dito ang supply chain challenges kung saan mahirap tiyakin na lahat ng suppliers ay sumusunod din sa HACCP standards. At ang panghuli, kulang ang government support or enforcement sa ilang lugar, kaya hindi pantay-pantay ang implementation ng sistema. The history of HACCP shows how a system designed for astronauts became a global standard for food safety. It remains one of the most effective tools for preventing contamination and protecting public health.
Sinasabi rito na hanggang ngayon, isa pa rin ang HACCP sa pinakamagandang effective na paraan para maiwasan ang food contamination at maprotektahan ang kalusugan ng publiko.